Kuya, wag po! Iskandalosa kong sigaw na may bigla na lang sumulpot na lalaki out of nowhere habang naliligo ako sa ilog. Mabilis siyang napalingon sa akin. Kung hindi ako sumigaw, ay baka hindi niya mapapansin na may Diyosang nag-aalam mermaid sa babatong ilog. Kumunot ang noon niya sa akin. Bumagsak ang pangako na makita kong kabuuan ng mukha niya. Paglingon niya sa gawi ko. Diyos mio, Marimara, mapapasigaw ka na lang talaga nang warakin mo ko dahil sa taglay niyang kagapuhan at kakisigan. Tinik na tinik pa rin ng araw, kaya naman sureball akong hindi katulad ni Edward na manliligaw ko mukha niyan sa dindigdiya. Siguro, ay 1,000 times na paligo ang lamang niya kay Edward. Oh, warakin mo ko. Charis lang. Kasing hinhin dapat tayo ni Maria Clara. Dalagang Pilipina yarn? Oh, narinig kong mura ni Pogito. Mabilis siyang napalingon sa likuran niya bago muling pumaling sa akin. Pero kaagad niya rin akong iniwasan ng tingin. Tumawid siya sa ilog hanggang sa makarating siya sa mapunong bahagi bago tumakbo paalis at iwanan ako. Hindi malang tinanong pangalan ko o kung single ako. Bad. Nang mawala siya sa paningin ko, ay narinig kong ilang mga kalusko sa kaninang pinanggalingan niya. Nalaki ang mga mata ko nang lumabas mula roon ang mga nakaitim na mga lalaki, bitbit ang iba't ibang uri ng baril. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabilis kong tinakpan ng bibig ko at nagkunwaring magandang ribulto sa gitna ng ilog. Isa ako magandang rock. Yes, rock na pretty at sexy. Biglang tumambol sa kaba ang puso ko nang may isang lalaking napalingon sa direksyon ko. Miss? Po? Kabadong saad ko. Nakita ko kung paano natulakan ng iba niyang kasamahan na makita ako. Kaya naman tumodo ang heartbeat ko sa takot. Kaya ba may nakita ko kaninang pogi? Kasi last day ko na sa Earth ngayon? Isa kasi sa mga wish ko'y makakita ng pogi bago wala akong mamaalam sa mundong ito. Nakakasawa na kasing pagmumukha ng mga lalaki sa baryo namin. Lalo na mukha ni Edward. Kaya masisisi niyo ba ako kung humiling ng gwapo? Miss, may nakita ka bang lalaki na dumaan dito kanina? Tumango ako. Nanginginig ang kamay kong itinuro ang direksyon kung saan pumunta si Pugito. Sorry, Pogi. Kita-kit sa heaven? Sir, baka naman pwede nating baunin si Ganda. Oo nga, boss. Para naman ganahan kami lalo sa misyong ito. Pakiusap pa ng isang lalaki sa boss nila. Napayakap ako sa sarili ko. OMG! Kung pagkain lang naman ang gusto nila, may mga kamote akong pwede nilang baunin. Pinasadahan ako ng tingin ng lalaki na tinawag nilang boss. Kinilabutan ako na makitang pagsilay ng tuyong ngiti sa labi niya. Hindi na bago sa akin na ganyang tingin. Dahil sa irresistible beauty at alindog ko, pero hindi pa rin ako sanay. Malandi lang inner self ko, pero hindi ako tanga para hindi malamang tumakbo sa utak nila ngayon. Sexy boss, oh? Hiyaw ng isa. Akala ko ba may hinahabol sila? Heist, ito ang hirap kapag saksakan ng ganda, pati pala ka napapalingon. Hindi ko na narinig ang usapan nila. Dalawang humakbang papalapit sa akin, samantalang 5 naman ang tumakbo papunta sa itinuro kong direksyon. Hindi na ako nagsayang ng oras at kumaripas na rin ang takbo paalis sa ilog. Yung kamote ko naiwan. Babalikan ko kayo, promise? Hoy! Sigaw ng lalaki. Hindi ako si Hoy. Balik kong sigaw. Hindi ko na sila nilingon at nag-focus na lang sa pagtakbo at pag-iisip ng paraan para mailigaw sila. Kabisado ko na ang parteng to ng gubat. Malayo pa rito ang baryo namin, kaya wala akong ibang choice kundi ang makipagtaguan at habulan sa kanila rito. Bumalik ka rito, miss! Hindi ka naman namin sasaktan. Utot nyo! Abat! Nagpa siya akong tumakbo patungo sa Nara kung saan kami madalas noon maglaro ni na Maricel at Magot. May sekretong taguan kami ron, kaya sa tingin ko, ay may pag-asa ko makasurvive mula sa mga MIB na to. Mas mukha sila mga alien in disguise, mga tsaka. Buti pa si Pugito kanina. Napasigaw ako na bigla ako matapilok dahil sa nakausling ugat sa puno ng lupa.
Nagsimulang manubig ang mga mata ko na maramdaman ang pananakit ng mga tuhod ko dahil sa pagbagsak ko. Marumi na rin ang puting t-shirt na suot ko na may mukha ni Kapitan dahil sa pagsubsob ko sa lupa. Ayun oh! Narinig kong sigaw ng lalaki. Paika-ika akong humakbang. Gosh! Maabutan na nila ako! Wala ka nang kawala, miss! Napatali ako nang may humatak sa braso ko. Kaya naman sinabunutan ko siya at pinagahampas. Palaban ka ha? Dito, hawakan mo! Utos niya sa kasama niyang kararating lang. Wag! Sigaw ko nang hawakan ng lalaking nagangalang dito ang dalawa kong braso at ilagay yon sa likuran ko. Mas lalo ko nagpanik na makita nagtatanggal na ng belt ang lalaking nasa harapan ko. Inapakan ko ang paa ng lalaki na nasa likuran ko at inihampas ang ulo ko sa baba niya. Namilipit to sa sakit, kaya naman nabitawan niya ako. Hilong-hilo ko dahil sa makabasag bungong stand ko. Tatakbo na sana ulit ako nang may malakas na kamay na humila sa buhok ko. Palaban ka ha? Tingnan lang natin kung hanggang saan yung kaya mo. Tumulo ng pinipigilan kong luha dahil sa magkahalong sakit ng katawan at takot. Baka nga oras ko na to para maging angel sa heaven at umalis sa kalupaan. Siguro naman mas maraming pogi ron. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko dahil ayoko makita ang gagawin sa akin ng lalaki. Tahimik lang akong umiiyak at naghihintay. Tama yan, miss. Dapat behave ka lang para hindi ka nasasaktan. Pre, dalian mo na. Gustong-gusto ko na. Malutong na mura ng lalaki. Ilang mga ingay at ungol ang narinig ko kaya naman dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Pagmulat ko, ay kitang-kita ko kung paano niyakap na pugito ang leeg na lalaki na kaharap ko at baliin. Narinig ko ang tunog ng pagkabali ng leeg na lalaki at pagbagsak nito sa harapan ko, kaya naman muli akong napatili. Holy Shemay, I just witnessed a murder. Kuya, wag po. Mamamatay ka na pero landilamdi mo pa rin, Ira. Ira POV. Daddy, you're driving so fast. Humigpit ang yakap ko sa teddy bear ko dahil sa matinding takot. I'm scared, Daddy. Slow down, please. Pakiusap ko sa kanya, pero imbis sa pabagalin ang takbo ng kotse, mas lalo pa niya itong binilisan. Lumingon sa akin si Mommy na nasa passenger seat, saka niya inabot ang kamay ko. Don't be scared, princess. Mommy's here. But Mommy, I'm on the verge of crying, but because of my mother's warm hands, my fear slowly fades away. She sang my favorite song, and I sing along with her. Napansin ko ang panakanakang pagsuyap ni Daddy sa rearview mirror, pero hindi siya sa akin tumitingin, kundi sa labas ng bintanang nasa likuran ko. Lumingon ako sa bintana, pero wala naman ako nakitang kakaiba. Walang mga sasakyan sa likuran at unahan namin, tanging kami lang. Mommy, saan tayo pupunta? Lilipat na naman po ba tayo ng house? Yes, princess. Pero po bakit gamit ko lang inipake nyo? I ask again. Nakita ko ang pag-islap ng mga mata ni Mommy dahil sa pangingilid ng mga luha niya. Mommy? Do you remember your Ate Stella? Yes, Mommy. Miss ko na siya. Si Ate Stella nag-aalaga sa akin simula nung baby ako. Pero last year na mag-resign siya sa trabaho bilang yaya ko, I was so sad when she left. Para ko na rin kasi siyang mama dahil sobrang bait niya sa akin. She always braid my hair and secretly gave me sweets. Kikitain natin ngayon ng Ate Stella mo. Sa kanya ka muna namin iiwan habang inaayos pa namin ng daddy mong paglipat natin. Pero susunod kayo sa amin, di ba? Oo, princess. Susunod kami ni daddy sa'yo. Be a good girl to Ate Stella, ha? Huwag mong pasasakitin ng ulo niya. I'm a good girl naman, Mommy, eh. Naughty lang minsan. I giggled. Inabot ni Mommy ang pisngi ko sa kanya tumasuyong hinaplos. I love you, princess. I love you too, Mom and Dad. I love you too, pretty girl. Saad ni Daddy. I smiled at them sweetly. Honey? Tawag ni Mommy kay Daddy. Os, mura ni Dad.
Malapit na tayo sa port. Ready her things. Nag-aantay sa harap ng barko si Stella. Pahayag ni Daddy. He's serious and mad of something. Nang ibalin ko ang tingin ko sa binata, ay nakita ko malaking barko na nakadaong sa pier. Napao ang bibig ko dahil sa sobrang pagkamangha. Princess, tawag sa akin ni Mommy kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Tumigal na rin ang sasakyan. You need to go out na, Princess. Your ate Stella is waiting for you. Pahayag ni Mommy, sa kanya tinanggal ang seatbelt ko at inilagay sa likuran ko ang pink kong backpack. Hindi niyo ako sasamahan papunta sa kanya? No, nagmamadali kasi kami ng daddy mo. I'm sorry. Hinawakan ko ang pisngi ni Mommy, saka ko pinunasan ang mga luha niya. See that ship, baby? Diretso lang ang lakad mo. Don't look back, okay? Okay. Sige na, naghihintay na sa'yo Ate Stella mo. Princess, tawag sa akin ni Dad. Dumakuwang ako papalapit sa kanya ko binigyan ng halik sa noo ko. Lumabas ako sa sakyan at mabigat ang dibdib dahil itong unang beses na maghihiwalay ako sa mga magulang ko. I need to be brave. Alam kong bibilisan nila ang pag-aasikaso para makita ulit ako. After all, they love their naughty princess more than anything else. Sinunod ko ang instruction ni Mommy. Dire-diretso lang ang lakad ko papunta sa ship. Lumawak ang ngiti ko na makita sa Ate Stella na kumakaway sa akin. Kaya naman kumaway din ako sa kanya pabalik. Ate! I called her, pero kaagad nawala ang tuwa sa mukha niya at nalapitan ng takot at pagkagulat. Nang lumingon ako sa likuran ko, ay nakita ko ang dahilan ng naging reaksyon ni Ate Stella. Nakita ko ang pagbalot ng apoy sa kayang kinapapalagyan ni Mommy at Daddy. They're still inside, watching me from afar. Their eyes are sad but they're still smiling. Mommy! Daddy! Iyak ko. Tatakbo na sana ako papalapit sa kinaroroonan nila nang isang malakas na pagsabog ng tuloy ang nagwasag sa buong sasakyan. Bumagsak ako sa sahig dahil sa panghihinaan ng mga binti ko. I screamed and cried in horror. No! No! Tagaktak ang pawis ko na bumangon ako mula sa lupang kinahihigaan ko. Hinabol ko ang hininga ko dahil sa kakapusan sa hangin habang hawak ang dibdib. Ganito ako sa tuwing nagigising, parang hinihika kahit wala naman akong ganoong sakit. Calm down, Ira! I whispered to myself. Sa araw-araw na ginawa na may kapal, ay walang paya ang mga panaginip kong yun sa pagpapaalala sa akin kung paano namatay ang mga magulang ko sa mismong harapan ko. Dapat sanay na ako, pero hindi. Mga magulang ko yun at kahit kailan, ay hindi ako masasanay na makita silang araw-araw na mamamatay sa panaginip ko. Mabilis kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Halos mapatalon ako sa gulat na makita ang pares sa mga itim na matang nakatitig na mariin sa akin. Nakaupo siya sa lupa habang nakasandal sa puno. Mula sa maganda niyang mukha ay bumaba ang tingin ko sa katawan niyang pinagpala. Nakagat ko ang ibaba kong labi na makitang may abs siya. First time ko makakita ng abs. 1, 2, shit! Namamalik mata ata ako. Bakit ang dami? 8 ang pandesal niya? Yummy! Nasa heaven na ba tayo? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya at tag-igting ang panga niya. Anghel ka ba? Sunod kong tanong sa kanya. Imbis na matakot sa sama ng tingin niya sa akin, ay kinilig pa ako. Willing ako magpabalat sa kanya ng buhay? Why did I even save her? Narinig kong bulong niya sa sarili niya. Ang pogi naman ng pugito ko. Chinek ko ang sarili ko at nang makita ang nakaprint sa mukha ni Kapitan, sa t-shirt ko ay doon ko napagtantong buhay ako at wala sa langit. Kasi naman si Pogi, akala ko siya magdadala sa akin kay San Pedro. Ano nangyari? Nasaan ang mga lalaking humahabol sa... Napasinghap ako nang maalala ang na-witness ko kanina bago ako mawala ng malay. Murderer! Sigaw ko sabay turo ko kay Pogi.
Walang nagbago sa ekspresyon niya. Umiwas siya ng tingin sa akin, saka niya isinandal ang ulo niya sa katawan ng puno bago pumikit. Sana all three? Tinampal ko ang labi ko dahil sa salitang lumabas kanina mula sa bibig ko. He killed someone to save me? Wala kang utang na loob, Ira? Now what? Pwede na ba akong umalis? Malapit nang lumubog ang araw, kaya kailangan ko nang umalis para hindi ako abutan ng giling pababa rito sa bundok. Baka nag-aalala na rin sa akin sina Mama Stella? Ang paalam ko kasi sa kanya kanina ay mag-aani lang ako ng kamote at magbebenta ko bukas. Yung kamote ko nga pala. Tumikhim ako para kunin ang atensyon ni Pugito. Na-mesmerize na naman ako na makitang nakakalunod yung itim na mga mata. Salamat nga pala sa pag-murder. I mean, sa pagligtas mo sa akin kanina. Don't worry, wala akong pagsasabihan sa ginawa mo. Nakipag-eye to eye lang siya sa akin bago muling pumikit. Back to you, Ira. Aalis na ako. Salamat ulit. Bago pa man ako makaisang hakbang palayo, ay nahawakan na niya ang puso ko. Who told you to leave? Ha? Hindi ba pwede? Inosente kong tanong sa kanya. Wala akong sinabi na hindi ka pwedeng umalis. Pero kasi, napaluhod ako sa harap niya nang bigla niya akong hilahin. Hawak ng isa kong kamay ang balikat niya, samantalang mahigpit pa rin ang kapit niya sa puso ko. You owed me big time. Hindi libre ang pagligtas ko sa iyo, miss. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. OMG! Katulad din ba siya ng mga palaka kanina? Katawan ko lang din bang habol niya? Okay, warakin mo na ako. Alagad ka ni Maria Clara, Ira. Huwag kang papadarang sa alindog niya. Pinagmasdan kong mabuti ang mukha niya at doon ko napansin ang pamumutla niya. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Mga hawakan ko na sana ang pisngi niya na bigla na lang bumagsak ang ulo niya sa balikat ko. Pogi, anyari? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod kong tanong. Dahan-dahan ko siyang isinandal sa puno at chinek ko may lagnat siya o sugat. Nang ilapat ko ang palad ko sa noo niya, ay normal naman ang temperatura niya, pero napansin kong pamamawis ng noo at leeg niya. Oh my God! Ano nangyayari sa kanya? Huwag ka muna madadabs, Pogi. Sayang ang jeans mo. Aanakan mo pa ako. Diyos ko, Ira. Malala ka na. Nahagip ng mga mata ko ang duguan niyang hita, kaya naman doon na ako nagpanik ng bongga. Nakapulupot doon ang gamit niya na punong-puno na ng dugo. Ito siguro ang dahilan kung bakit siya namumutlat ng hihina. Anong gagawin ko? Kumalma ka muna, Ira. Think. Wala akong alam sa medisina, pero may alam ako ng kaunti sa pagiging albularyo. Future Dr. Kwakwa kaya to. Dito ka lang, Pogi. Kukuha lang ako ng tubig palinis sa sugat mo at mga halamang gamot. Halos magkadara pa ako sa pagtakbo. Ayokong abutang patay na si Pogi, kaya naman hindi na ako nagsayang ng oras. Malapit na lang dito ang Nara. May maliliit na saparo na pwede kong pagkunan ng malinis na tubig. Pumitas na rin ako ng mga halamang gamot, saka yun inilagay sa may bra ko. Wala akong bulsa eh. Hindi ka pwedeng madedo, Pogi. Wait for me, bebe ko. I will save you, Pugito. Hindi ka po pwedeng kunin ni kamatayan. Kailangan mo munang ikalat ang lahi mo dahil endanger na ang katulad mo. Kung hindi ka para sa akin, malay mo, anak mo na palang ka-meant to be ko. Hingal na hingal ako pabalik ko sa kinaroroonan ni Pugito. Dali-dali akong lumapit sa kanya, saka ko siya inalalayang makahiga. Pinunit ko ang nilayan ng suot kong t-shirt, saka ko pinunasan ang noo at leeg niya. Mamaya ko nahawakan ng abs niya. Nanginginig ang mga kamay ko nang tanggalin kong nakapulupot na tela sa hita niya. Sinimulan kong linisan ng sugat niya at lagyan ito ng halamang gamot. Matapos ang ilang minutong paggagamot sa kanya, ay nagawa kong iligtas siya sa kamatayan. In your face, Reaper? Nakita ko ang pag-relax ng mukha ni Pogi habang mahimbing na natutulog. Bago ko umalis, ay inayos ko muna ang pesto niya. Pinag-cross ko ang braso niya sa dibdib niya
Matapos kong palibutan ng mga bato ang gilid niya, wala na akong oras para hanapan siya ng mga flowers, kaya bato na lang pinalibot ko sa kanya. Pinatungan ko rin siya ng dahon ng saging para hindi siya lamigin. Ayan! I exclaimed while clapping my hands. Bye muna, Pogi. Aalis na sana ako nang maalala ko ang abs niya. Baka hindi ko na siya makita bukas, kaya naman lumapit ako sa kanya at pasimpleng pinindot isa-isa ang 8 niyang pandesal. Ba't ngayon ka lang? Saan ka na naman naglalayas? Mataray na tanong sa akin ni Annalyn, anak ni Mama Stella. Diyan lang sa farm ko. Sagat ko ni kiniwi niya. Filingera ka talaga. Hindi naman yun sa'yo. Nangaangkin ka lang ng lupa. At least, napakinabangan ng lupa. Farm ko yon kasi nandoon ang mga tanim ko mga kamote. Ewan ko sa'yo, Ira. Kumain ka naman siguro ng lupang polluted. Hoy, grabe siya. Pataba yung kinain ko kaya brainy ako. Ano naman ang pinagtatalunan yung dalawa dyan? Tanong ni Mama Stella nakakalabas lang sa kusina. Bit-bit ang platong may pritong galunggong. Aba, Mama, may pagalunggong ko ha. Malakas ba kita sa palengke? Tanong ko kay Mama. Oo, anak. Siyempre, ako kasi nagbantay. Proud na saad ni Annalyn sabay flip ng hair niya. Stop flipping your hair. Baka lumipad yung kuto mo sa pagkain. Suway ko sa kanya na kinasimangot niya. Wala kong kuto? Akala mo lang wala, pero meron. Madramang sigaw ko sa kanya. Aba, hindi na naituloy ni Annalyn ang dapat sasabihin niya nang pumasok sa loob si Papa Ramil at Maricel. Papa! Lumapit si Magot sa ama niya saka siya nag-bless sa kamay nito. Lumapit rin ako kay Papa Ramil, pero katulad ng parati niyang ginagawa, ay sinamaan niya lang ako ng tingin, kaya naman umatras ako at itinago ang kamay ko sa likuran ko. Labahan mo! Kailangan ko yan bukas. Utos niya sa akin. Sampit. Narinig ko bulong ni Maricel. Lumabas ako sa bahay at nagtungo sa poso para labahan ang jacket ni Papa Ramil. Tahimik lang ako habang naglalaba nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Mama Stella. Kumain ka muna anak, dinalhan na kita ng pagkain. Salamat Mama. Pagpasensyahan mo ng Papa Ramil mo. Pagod lang siguro yun sa trabaho. Ayos lang po. Sanay na po ako. Sagot ko na nagpalamlam ang mga mata ni Mama Stella. Simula na manirahan ako sa bahay nila noong 10 taong gulang pa lang ako, ay malamig na talagang pakikitungo sa akin ni Papa Ramil. Ilang beses ko silang naririnig ni Mama Stella na nag-aaway ng dahil sa akin. Ayaw ni Papa Ramil na sumasabay ako sa kanila sa pagkain, dahil naalibadbaran daw siya sa pagmumukha ko. Kaya simula nun, ay mag-isa na akong kumakain. Wala namang problema yun sa akin, dahil totoo namang sampid lang ako sa pamilya nila. Si Mama Stella lang atang kakampi ko sa bahay, samantalang si Papa Ramil naman at Maricel ang magkakampi sa pagdadaon sa akin. Si Annalyn, mabait naman siya sa likod ng kasungitan niya, pero kahit ganun ang turing nila sa akin, ay mahal na mahal ko pa rin sila. Sila ng pamilya ko, kaya gagawin ko ang lahat para sa kanila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.